Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow, yes, alam nyo na yung dapat inyong gawin, which is, sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So ito, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is, do this kapag nag-iba siya after mang ibang bansa. Okay? No, which is, para sa mga long distance relationship. Okay, na kung kailan ng ibang bansa na yung mga partner nila and then bigla na lang nag-iba. Na kung dati nung nandito pa sa Pilipinas is okay naman. Okay, malambing naman siya, napaka-sweet niya, pina-priority ka. And then sa ngayon is, nung nag-ibang bansa na siya, hindi man lang umabot ng 1 taon is bigla lang nag-iba. Wala na siyang pakialam sa'yo, pinabaliwala ka na. Yung tipong parang wala na rin siyang oras sa'yo. Okay? Lalong-lalo na sa mga OFWs natin dyan. Ito mga utola, yung hindi nyo lang alam, pagdating kasi sa ibang bansa is napakalungkot ng situation ng mga kapwa natin Pilipino. Okay? Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang. So ngayon, ang iba is yung ginagawa nila ay nakikipag-usap sa kahit kani-kanino. Okay? Naghahanap ng mga kausap. Naghahanap ng magiging kaibigan. And then yung iba pa dito is pumapasok sa dating apps na hindi ko rin talaga recommended. Lalong-lalo na sa mga OFWs dyan ha. Kasi ito ha, trust me mga utol, ang magiging kahahantungan lang ng relationship ninyo kung may partner ka man dito sa Pilipinas ay masisira lang talaga. Once na pumasok ka sa dating apps or sa kung anumang application na yan. Dahil kung yung hanap mo is libangan, maaaliw ka, na para may makausap ka lang na ibang tao, is makakasira, at saka makakasira talaga ito ng relationship ninyo. Dahil nang hindi mo mamamalayan na kung palagi kang nakikipag-usap sa kahit kani-kanino, lalong-lalo na sa iisang tao na lang, yung tipong parang, uy, nagugustuhan ko yung taong ito. Masarap siya kausap. Okay? Kino-comfort ako. Yung tipong parang may pag-alala din sa akin. So ngayon, once na halos oras-oras mo ito kinakausap, ito hindi mo mamamalayan ay unti-unti palang mahuhulog yung loob mo sa taong ito. So ito na ngayon, na which is mapapaibig ka na. Na dito mo na rin masasabi na, kaso Kuya Kiko, napamahal na ako napaibig na ako. Kasi dahil sa maling gawain mo, na kahit may partner ka na dito sa Pilipinas ay nakikipagkausap ka pa rin kahit kani-kanino. Lalong-lalo na dahil pumasok ka sa dating apps. Okay? So ngayon, sa mga naiwan naman dito sa Pilipinas, actually, isa rin talaga ito na common na nangyayari. Once na long distance relationship is napakahirap talaga. Na yung tipong parang yung kabilang paa ng relasyon ninyo is parang nasa hukay na. 50-50 kumbaga. So ngayon sa mga naiwan, yes, sa mga nandito sa Pilipinas, na yun na nga yung problema nila is na bigla nilang nagbago or biglang nag-iba ng pakikitungo yung mga partner nila sa kanila. So ano ba yung dapat natin gawin? Una sa lahat utol, kapag yung partner mo ay biglang nagbago sa'yo, na parang naging cold, naging matamlay na yung tipong parang hindi na siya na-excite sa'yo makipag-usap. Kasi masasabi talaga din natin na may iba na yang kinabisihan or kinakaaliwan na mas nag-e-enjoy siya ngayon sa kung sino man dyan or kung ano man dyan. So ang tanging solusyon lang po dyan, utol, is tanggalin mo yung presensya mo sa kanya. Okay? Pero Kuya Kiko, natatakot ako na baka the more natatanggalin ko yung presensya ko sa kanya, is baka mas lalo niya akong kakalimutan. Yes. So pero dito nga natin malalaman kung gaano ka kahalaga sa taong ito. Kung gaano katiba yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi kung masasabi mong parang may takot ka, na Kuya Kiko, parang nakakatakot baka mawala siya sa akin. Ito mga utola, sa pagmamahalan ay hindi po yan talaga inuutusan, huwag mong pilitin.
na kung hindi man ikaw yung magugustuhan niya, wag mong pilitin. The more kasi na pinipilit mo, lalong-lalo na kapag may iba siyang kinaka-e-enjoyan, is mas lalo ka lang masasaktan. So ngayon, hayaan mo siya na siya ito maka-feel, makaramdam, makapag-timbang kung ano ba talaga yung kailangan niya. Kung sino ba talaga ang mas matimbang sa kanya. Yes. Na kailangan hayaan natin siya nang siya mismo ay kusa makapag-isip at saka makaramdam nun. Hindi yung tinuturuan mo, utol. Dahil kung mas matimbang sa kanya, na mas masaya siya sa kung sino man yung kinakausap niya ngayon, then ibigay mo. Ibigay mo sa kanya yun. Huwag mong pilitin, huwag mong bawalan, huwag mong hadlangan. Pero kung ikaw yung pinili niya, edi mas okay yun. At least, pinili ka niya ng kusa. Hindi sa pagpamimilit mo. Hindi sa dahil sa pagmamakaawa mo. Hana, inutusan mo pa siya na mahalin ka niya. And then, ito mga utol ito rin yung exact na oras or panahon na gamitin mo yung no contact rule. Like I said kanina, tanggalin mo yung presensya mo sa kanya. At saka ayusin mo rin yung buhay mo. Namalay natin dati nung magkasama kayo dito sa Pilipinas is pabaya ka. Wala kang kapangapangarap. That's why siya yung pumunta ng ibang bansa. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan natin dyan, talagang mae-echapwera ka ng partner mo once na makahanap na yan ng trabaho. Yung tipong parang sila pa yung ginawa mo na haligi ng tahanan. Nagawain dapat yun ng lalaki. So that's why talaga may mga babae na nahuhumaling sa ibang lalaki, lalong-lalo na kapag yung mga partner nilang lalaki na nandito sa Pilipinas ay mga tamad. Mga batugan. Naghihintay na lang ng sustento galing sa mga partner nilang nasa ibang bansa. Di nyo lang kasi alam, utol, kung gaano din kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Nandiyan na yung kalungkutan, malayo sa pamilya. Walang mga kaibigan. Hindi mo nakasanayan na lugar. Napakahirap po nun. So that's why, pagdating sa ibang bansa ng mga partner ninyo ay talagang mas makikita nila yung halaga nila. Lalong-lalo na kapag naging selfish na yung isang tao na, uy, nandito na ako sa ibang bansa, ako pa yung nagpakahirap, and then yung partner ko nandoon sa Pilipinas, naghihintay lang ng sustento ko. Diba? So that's why, kailangan mo ring ipakita sa kanya, utol, na tumutulong ka din. Na may pangarap ka din para sa inyong dalawa. Hindi yung magiging pabigat ka sa kanya. At saka, kailangan mo ring iwasan, okay, para hindi rin humantong na mawalan ka ng silbi sa partner mo, lalong-lalo na nasa ibang bansa siya. Huwag mong ubusin yung oras niya. Lalong-lalo na talaga kapag may trabaho. Yung tipong kahit sa oras ng pagtatrabaho niya is nandiyan ka pa rin. At tumatawag, nagvi-video call. At saka yung isa pa din dito, utol, is lalong-lalo na rin sa oras ng pagpapahinga niya is nandiyan ka pa din. Naka-video call. Nandiyan pa din, naka-standby. Kasi ito mga utol, darating yung panahon na magsasawa yung partner mo talaga. Yes, yung tipong parang hindi na siya makakilos. Binabantayan mo. Nandiyan ka palagi. Hayaan mo or hintayin mo na siya talaga yung mangangailangan sa'yo. Natawagan ka niya, nakausapin ka niya. Once na sa oras na kailangan ka niya, utol, dapat nandiyan ka rin. And then kapag sinabi niya nga, okay na, may gagawin na ako, yes, kailangan mo rin talaga, utol, na mag-giveaway ka. Ibigay mo yung panahon niya o yung oras niya. Hindi yung uubusin mo talaga lahat ng oras niya kahit nagtatrabaho siya, kahit sa oras na ng pahinga niya. Yes. Mawawalan talaga siya ng gana sa'yo kapag ganito ka. Okay? So ganun pa man, once na nag-iba yung mga partner ninyo na nasa ibang bansa na, is gawin nyo po yung no contact rule at saka i-improve yung sarili. Okay, ang question, Kuya Kiko, gaano katagal yung paggawa ng no contact rule? Sa oras na bumalik siya sa'yo, nagmakaawa, humingi ng sorry, okay, nag-explain na kung ano-ano pa dyan, yes, yun na rin yung tamang panahon para patawarin mo siya at saka tanggapin ng padahan-dahan. Okay, wag yung pabigla-bigla na sa oras na nga paghingi niya ng sorry, okay, pinatawad na kita, sige tayo na ulit. No, wag ganun. Kung gusto mo talagang magbago yung partner mo para hindi niya na uulitin, na yung tipong mapapaisip siya na ganito pala kahirap manumbalik sa partner ko once na may ginagawa akong kalukuhan dito. Yes.
Para next time, hindi niya talaga uulitin. Para next time is matatakot na siyang uulitin pa yun. Okay? So yun lang po mga utol, yung dapat ninyong gawin once na nagbago or nag-iba na yung mga partner ninyo. Kasi kung minsan, isa lang naman yung dahilan dyan kung bakit sila nagbabago. Which is, kapag may iba ng pinagkakaaliwan yan. Okay? So kailangan mo tanggalin ulit yung presensya mo sa kanya. Huwag kang matakot utol na bigyan mo rin siya ng takot. Dahil yun din talaga yung tanging paraan para mabigyan mo rin siya ng takot. Hindi yung ikaw pa itong natatakot. Okay? So yun po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.